Magandang araw sa inyo, Sir Eric. Ako nga po pala si Gary. Paunlakan niyo po sana ang kwentong ibabahagi ko sa inyo. Ito po ay tungkol sa naging karanasan namin ni Lolo Esteban nang magbakasyon ako sa probinsya niya. Nasa edad ako na 17 nang mangyari ito. Yun din ang unang beses na makakapagbakasyon ako sa probinsya ni Lolo Esteban. Makalipas ang halos 3 taon na hindi ako nakakadalaw sa kanya. Nang magkaroon nga ng pagkakataong makapagbakasyon sa kanya, hindi na ako nagdalawang isip pang umuwi sa kanyang probinsya. Dahil abala ang aking mga magulang sa kanya-kanyang trabaho, nagsuhestyon na lamang ang mga ito na magbakasyon na nga raw muna ako sa probinsya ni Lolo Esteban. At nang may maging katuwang daw si Lolo habang naroroon ako. Halos 2 buwan din kasi noon ang bakasyon, gayong wala ng pasok at wala rin akong magagawa sa bahay namin. Kaya hindi na rin ako tumanggi pa. Gusto ko rin naman makatulong sa aking abuelo, lalo na at nakasanayan ko na rin gawin ang bagay na yon kapag nagbabakasyon ako sa probinsya niya. Mag-isa akong bumiyahe noon patungo sa probinsya ni Lolo Esteban. Hindi naman ako nahirapan gayong kahit na medyo matagal na rin akong hindi nakakapunta sa probinsya nito, ay alam ko pa rin naman ang pasikot-sikot ng biyahe patungo doon. Nasasabik na naman akong makarating sa probinsya ni Lolo. Gayong alam kong kapag naroroon na ako, ay makakapagliwaliw ako sa mga magagandang bahagi ng probinsya. Tulad ng nakasanayan ko noong tuwing nagbabakasyon ako. Dagdag pa doon ay matutulungan ko din siya sa kanyang trabaho. Bilang isa nga rin siyang albularyo sa kanilang probinsya. Matapos ang halos ilang oras na pagbabiyahe noon, ay narating ko na nga ang bahay ni Lolo Esteban. Nagulat naman siya nang makita niya ako sa tapat ng kanyang bahay. Ngunit nang makabawi sa kanyang pagkagulat, ay kaagad niya akong nilapitan. Nakita kong natuwa si Lolo Esteban, gayong nakapagbakasyon ulit ako sa kanya ng mga panahong yun. Kaagad niya akong tinulungan sa aking mga dalang gamit at ipinasok yun sa kanyang bahay. Hindi mawala sa mukha ni Lolo ang sayang kanyang nararamdaman. Kinamusta niya rin ang aking mga magulang, kaya tinugunan ko naman siyang maayos lang ang kalagayan ng mga ito. Tumango na lang noon si Lolo Esteban at pinagsabihan akong mabuti raw ay naisipan kong magbakasyon. Tinanong pa niya ako kung ilang linggo akong mananatili sa bahay niya. Napailing naman ako kay Lolo Esteban at sinabi sa kanyang halos 2 buwan ng plano kong pananatili doon. Nasiyahan ang aking lolo dahil sa naging tugon ko. At ayon sa kanya, ay matagal-tagal pala kaming magsasama. Dagdag pa niya sa loob ng ilang buwang yon ay hindi siya gaanong mahihirapan sa kanyang panggagamot sa tuwing may magpapagamot sa kanya dahil may katuwang na siya. Habang nasa ganoon kaming usapan kami ni Lolo, napansin kong tila may pagkabahala sa kanyang muka. Sa kadahilan ng yun, hindi ko na napigilan ang aking sarili at napatanong na ako kay Lolo Esteban. Ano po ang problema, Lo? Mukhang may iniisip po yata kayo. Ilang sandali pang hindi nakapagsalita si Lolo Esteban. Pero dahil naghihintay ako ng tugon niya, ay wala na rin siyang nagawa. Napapaisip lang din ako sa kaligtasan mo habang dito ka sa poder ko. Alam mo naman ang trabaho ko at posibleng mapahamak ka rin kung sakaling may mga pangyayaring hindi natin inaasahan. Tugon ni Lolo sa akin. Naintindihan ko rin naman noon na iniisip lang niya ang aking kapakanan. Lalo na at hindi rin imposible na may mga pagkakataon ngang pwede kaming mapahamak pareho. Subalit dahil malaki ang tiwala ko sa aking lolo at alam kong hindi niya rin ako pababayaan kung sakali,
Hindi ko na naisip pa ang tungkol sa mga yon. Pinagsabihan ko na lamang si Lolo Esteban na wag nang isipin ang tungkol sa bagay na yon. Biro ko pa sa kanya ay handa rin akong makipaglaban sa mga engkanto. Kahit na aswang pa, kung sakali mang may makakaengkwentro kaming mga ganoong nilalang. Napatawa na lang noon si Lolo Esteban. Pero batid kong may pag-aalala pa rin sa loob-loob nito pagdating sa aking kaligtasan. Dahil sa linya ng trabaho ni Lolo Esteban, hindi rin lingid sa aking kaalaman ng mga kakatwang bagay na nararanasan ng aking lolo. Nagkikwento rin kasi ito noon tungkol sa mga nilalang na nakakasalamuha niya. Subalit kahit na ganoon, Sir Eric, hindi ako nakakaramdam ng takot at pagkabahala. Gayong alam kong bukod sa hindi ako pababayaan ng aking lolo, batid kong sa kakayahan nito ay kaya niyang masupi lang mga nilalang na nangangahas na makipaglaban sa kanya. Nang mga unang araw ko nga noon sa probinsya ni Lolo, naging maayos ang aking pananatili doon. Pagtapos kong tulungan si Lolo sa mga taong nagpapagamot sa kanya, nagpaalam din ako sa kanya upang magliwaliw sa paligid. Alam ni Lolo na bukod sa kagustuhan kong makatulong sa kanya, isa rin sa habol ko sa tuwing nagbabakasyon ako ay ang makapunta sa magagandang bahagi ng lugar. Isang beses, mga bandang 2:00 ng hapon, dahil tapos na rin ako sa pagtulong sa panggagamot ni Lolo at wala na ring tao noon sa bahay namin, nagpaalam na ako sa kanya na mamamasyal muna ako. Pinayagan naman niya ako at tulad ng malimit niyang habilin, pinagsabihan niya akong wag na lamang magpapaabot ng dilim sa aking pag-uwi. Tanging pagtango na lamang ang naitugon ko sa aking lolo at umalis na nga noon sa aming bahay. Dahil ilang araw na rin akong nagpabalik-balik sa mga lugar na madalas kong mapuntahan doon. Sinubukan kong maghanap ng iba na namang mapupuntahan. Naaalala ko rin noon ang ilog kung saan ako naliligo. Kaya minabuti kong yun na lang muna ang aking puntahan. Naalala ko pa naman ang daan patungo doon, kahit pa nasa bahagi rin yun ng kagubatan. Tinahak ko na nga noon ang daan patungo sa ilog na nasa gitna pa ng kagubatan. Medyo malapit lang din yun sa susunod na baryo, kaya medyo may kalayuan ang aking lalakarin. Kahit na ganun, itinuloy ko pa rin ang paglalakad patungo doon dahil gusto ko ring makaligo ulit sa ilog na yon. Makalipas nga ang halos 15 minutong paglalakad, nakarating na rin ako sa gitna ng gubat. Wala naman akong naramdamang kakaiba doon, lalo na at maaliwalas ang buong paligid. Nagpapatuloy pa rin ako sa aking paglalakad noon hanggang sa may marinig akong tawanan sa hindi kalayuan. Pinakinggan ko naman yun ng maigi at napag-alamang boses yun ng mga babae. Sa kadahilan ng yun, sinubukan kong tuntunin kung saan nagmumula ang tawanang aking naririnig. Palakas yun ng palakas habang papalapit ako sa bahagi kung saan natanto kong naroroon ang ilog na aking hinahanap. Sinubukan ko munang magtago sa isang puno doon upang silipin kung saan pumipwesto ang mga babaeng naririnig ko. Nang nakasilip na nga ako noon, nakita ko ang dalawang babae na marahil ay kasing edad ko lang din na nagtatampisaw sa ilog. Sino kaya ang mga yan? At saan kaya sila nakatira? Tanong ko pa noon sa aking sarili. Pinagmasdan ko pa sila ng maigi hanggang sa nagpasya na nga akong lumapit sa kanila. Noong nakalabas na ako sa aking pinagtataguan, kaagad akong naglakad papalapit sa dalawang babaeng nakita ko. Nagulat pa sila noong nakalapit na ako sa kanila at magsalita ako, gayong nakatalikod silang dalawa sa akin. Mabilis silang humarap sa akin at
Kanya-kanya silang takip ng kanilang dibdib na animoy. Nahihiya din sa akin. Nakaramdam ako ng hiya noon, kaya dali-dali akong napatalikod sa kanila. Umahon sila sa tubig at marahil ay nagbihis ng kanilang mga damit. Nang matapos na silang magbihis ay pinagsabihan nila kung pwede na akong humarap sa kanilang dalawa. Nakitaan ko namang nahihiya sila sa akin dahil sa nangyari. Kaya sinabi kong wala silang dapat na ikahiya. Gayong hindi ko naman sila nilapitan para busuhan. Gusto ko lang din sanang maligo sa ilog. Kaya lang hindi ko inaasahan na may tao pala rito. Sabi ko sa kanila. Tanging pagtango lang ang naitugon nila sa akin. At nagtanong ang isa sa kanila kung baguhan lang ako sa probinsyang yon. Tumango naman ako bilang tugon. Pero hindi na ako nagsalita na apo ako ng kilalang albularyo doon. Nakipag-usap pa ako sa kanila noon at inalam kong kung ano ang kanilang mga pangalan at kung saan sila nakatira. Ako si Rika at siya naman ang kaibigan kong si Magda. Taga-kabilang baryo lang kaming dalawa. Pagpapakilala noon ni Rika sa akin. Sinabi ko naman ang aking pangalan noon sa kanilang dalawa. Nagtagal pa nga ng halos 10 minuto ang aming pag-uusap. Hanggang sa nagpaalam na nga ang mga ito sa akin. Nang wala na nga si Rika at Magda, ako naman ang naligo sa ilog. Habang tinatamasa ko na nga noon ng malamig na tubig sa ilog, nagulat ako nang may marinig akong boses na parang galit na tumawag sa akin. Dahil doon, napalingon ako noon at nakita ko nga ang dalawang lalaki na sa wari ko ay mas matanda lang sa akin ng 1 taon. Galit ang isa sa kanila, kaya batid kong yun ang tumawag sa akin. Sino ka? At bakit ka naririto sa ilog? Tanong ng lalaki sa galit na tono. Hindi ako makapagsalita noon gayong napapaisip ako kung bakit galit yun sa akin. Dahil sa pagkakaalam ko ay wala naman akong ginawang masama sa kanya. Hindi ko sinabi ang pangalan ko. Bagkus ay nakipagtitigan lang ako sa kanila. Nagtanong din ako sa kanila kung sino sila. Ngunit hindi tumugon ng mga ito. Napalihis din sila ng titig noon sa akin. Habang binabalaan akong wag akong magkakamaling agawin sa kanya ang dapat ay sa kanya lamang. Nangunot talaga ang noo ko ng mga sandaling yon dahil sa sinabi ng lalaking kausap ko. Sa kadahilan ng yun, hindi ko na napigilan ang aking sarili at nagsalita ako. Sino ba kayo? At bakit parang galit kayo sa akin? Ano ang ibig ninyong sabihin na aagawin ko sa inyo? Gayong wala naman akong ginagawang masama sa inyong dalawa. Nakita kong napangisi ang lalaking kausap ko. Napakuyom din ito ng kanyang kamay, kaya nabahala akong baka pagtulungan nila akong bugbugin sa ilog na yon. Hindi naman ako takot sa away at bugbugan. Gayong kahit papaano ay may alam din ako sa pakikipag-away. Dahil tinuturuan din ako ni Lolo Esteban. Inihanda ko na lang noon ang aking sarili at baka sugurin ako ng mga ito. Subalit mali ako. Gayong nagwika lang ang lalaki tungkol kina Rika at Magda. Natanto ko noon na marahil ay kakilala ng dalawang babae ang mga yon. Napaisip din akong baka manliligaw nila. Kaya nagwika akong wala silang dapat ipag-alala. Dahil hindi ko naman aagawin ng kung ano man ang sa kanila. Hindi ko naman kasalanan kung natsyempuhan kong naliligo sila rito sa ilog nang dumating ako. Wika ko pa. Napansin kong tila nagpipigil ng kanyang galit noon ng lalaki. Kaya inisip kong baka suntukin ako nito. Minatyagan ko na lamang ang susunod niyang gagawin. Ngunit nagulat ako nang bigla itong maglakad paalis.
Sinundan ko na lamang ito ng tingin at bago ako nito tuluyang malampasan, nagwika pa ito sa akin. Babantayan kita. Huwag ka lamang magkakamaling lapitan si Rika. Gayong hindi ako magdadalawang isip na patayin ka. Kinilabutan ako noon dahil sa sinabi ng lalaki. Subalit hindi ako nagpatinag sa kanya. Hindi ko pinakita kung bahagya akong nakaramdam ng kaba dahil sa sinabi niyang yon. Hindi ako natatakot sa'yo. Lalaban naman ako kung sakaling gusto mo ng patayan. Pangahamon ko pa sa lalaki. Bahagya itong napatawa at nagpatuloy na nga sila sa kanilang paglalakad paalis. Nang wala na sila, nakahinga naman ako ng maluwag. Hindi ko alam pero pakiramdam ko ay may kakaiba sa lalaking yun na dapat kong katakutan. Dahil ako na lang din ang mag-isa noon sa ilog, naisipan ko na lang na umuwi sa aming bahay. Napapailing pa ako noon habang naglalakad dahil hindi ko inaasahan ang pangyayaring yun. Dahil lamang sa kagustuhan kong makaligo sa ilog doon. Hindi mawala sa isip ko noon ang sinabi ng lalaki sa akin. Hindi ko na nga namalayan na nakarating na pala ako sa bahay namin ni Lolo Esteban. Bakit naman ganyan ang mukha mo, apo? Anong nangyari sa'yo? Bungad na tanong kaagad ni Lolo noong makarating ako sa bahay. Napansin marahil nito na may malalim akong iniisip dahil napakaseryoso ng aking muka. Ayaw ko pa sanang sabihin kay Lolo Esteban ang tungkol doon subalit hindi rin ako mapakali. Kaya nagkwento na lang ako sa kanya ng kung anumang nangyari sa akin sa ilog. Habang nakikinig sa akin si Lolo Esteban ay hindi ko maiwasan ng mabahala dahil sa nagiging reaksyon ng kanyang muka. Nang sabihin ko na sa kanyang binantaan ako ng lalaking yun, nakita kong mas naging seryoso ang mukha ng aking lolo. Nang matapos akong magkwento ay hindi kaagad nakaimik si Lolo Esteban. Ilang minuto pa nga noong namutawi ang katahimikan sa pagitan naming dalawa. Makalipas nga ang halos 3 minutong pananahimik, nagwika na si Lolo Esteban. Huwag ka na lamang makikipag-away sa mga taong hindi mo kakilala, apo. Dayo ka lang sa lugar na to, kaya mas maigi rin sigurong iwasan mo ang mga ganoong bagay. Baka ano pa ang mangyari sa'yo kung sakaling lalapit ka sa gulo, lalo na kapag ang mga ganoong tao ang nakakaaway mo. Delikado na, lalo at may banta na sa'yo ang tao. Baka totohanin niya at magulat na lang isang araw. Bubulagda sa lupa at walang kalaban-labang papatayin ng mga yon. Napatango na lang ako. Dahil doon ay napaisip na rin tama si Lolo Esteban sa mga sinabi niya. Isa pa, ayaw ko ring pati siya ay madawit at manganib. Kaya mas maiging ang sundin na lang ang sinabi nito sa akin. Dahil doon minabuti ko na lang na iwaksi sa aking isipan ang tungkol sa bagay na yon. Nang mga sumunod na araw nga noon, Sir Eric, nagpatuloy naman ako sa aking nakasanayan. Sa tuwing tapos na akong tumulong kay Lolo sa kanyang panggagamot, ay nagpaalam ako rito upang mamasyal. Naging malimit na rin noon ang habilin sa akin ni Lolo Esteban na umiwas nga sa kahit na anong gulo. Tanging pagdango lang ang naitutugon ko noon sa aking lolo. Sa loob naman ng ilang araw noon, hindi ko nakaengkwentro sa ilog sina Rika at Magda. Dahil doon matiwasay akong nakakaligo sa ilog nang walang nararamdamang pangamba o takot. Hanggang sa isang beses, mga bandang 3:30 na nang matapos ang mga gawain ko sa bahay. Gawa nun nagmadali akong magpaalam kay Lolo Esteban. Natutungo ako sa ilog upang maligo. Gayong hindi pa nga ako nakakaligo ng mga sandaling yon. Pinayagan naman ako ni Lolo
Kaya inunahan ko na siya sa kanyang sasabihin. Lo, huwag po kayong mag-alala sa akin. Hindi ako papasok sa anumang gulo. Uuwi po ako kagad pagkatapos kong maligo doon. Wika ko sa kanya na tinanguan naman niya. Patakbo akong nagtungo doon sa gubat hanggang sa narating ko ang ilog. Dahil tahimik ang paligid ng mga oras na yon, inakala kong walang tao doon. Kaya dire-diretso lang ako sa aking pagtakbo sa ilog. Yun nga lang nang naroon na ako ay nagulat ako dahil naroroon ng mga sandaling yon sina Rica at Magda. Napalunok kaagad ako ng aking laway dahil naalala ko na naman noon ang lalaking nagbanta sa akin. Aalis na sana ako doon upang hindi na sila makausap pa. Pero tinawag ako ni Rica. Dahil doon wala na akong nagawa noon, kundi ang lumapit na lang din sa kanila. Nang makalapit na ako kila Rica at Magda, ay napatanong sila sa akin kung bakit aalis ako sa ilog nang makita sila. Tila nagdalawang isip kasi akong sabihin sa kanila ang dahilan kung bakit ayaw ko ring kausapin silang dalawa. Nagpalinga-linga pa ako noon sa paligid upang alamin kung nasa paligid ang dalawang lalaking kumausap sa akin noon. Napansin naman yun ni Rica at Magda, kaya napatanong sila sa akin kung sino ang aking hinahanap. Hindi na ako nagdalawang isip na sabihin sa kanila kung sino ang tinitignan ko sa paligid. Naisip ko rin kasing baka may nalaman akong impormasyon tungkol sa mga lalaking yun. Nang una kasi nating magkita, may nakausap akong dalawang lalaki noong makaalis kayo. Pinagsabihan nila akong huwag kayong kausapin dahil kung hindi ay mapapahamak daw ako. O ang mas malala ay papatayin ako. Kwento ko sa dalawa. Bigla namang naging seryoso ang mukha ni Rica at Magda. Hindi rin sila nakaimik kaagad. Hindi ko alam kung natakot sila o nabahala para sa akin. Gayong mukhang kilalang kilala nila ang mga lalaking yun. Dahil tahimik lang ang dalawa, hindi ko na rin inaksaya pa ang aking pagkakataon na magtanong kung sino ang dalawang yun. Nagpalinga-linga naman si Rica at Magda upang siguraduhin din sigurong wala ang dalawang lalaking tinutukoy ko bago nila tugunan ang aking naging tanong. Nang masigurado nga nilang kaming tatlo lang sa ilog ng mga oras na yon, nagsalita na nga si Rica. Huwag mo na lang pansinin si Delo at Bukoy. Ganun lang talaga ang mga yon. Pero mag-iingat ka lamang sa kanila sa susunod. Gayong kilala ang mga yon sa aming baryo. May lahi raw ng mga aswang ang pamilya ng mga yon. Hindi nga lang namin alam kung totoo. Mga dayo lang din yun sa aming baryo. Wala pa namang nakakapagpatunay na totoo yon. Pero mag-iingat ka lamang at mga tuso rin ang mga yon. Mahabang lintanya ni Rica. Napatango naman ako sa mga sinabi nilang yun. Dagdag pa ng dalawang babae ay walang masama kung makikipagkaibigan ako sa kanila. Gayong gusto rin naman nilang makipagkaibigan sa akin. Napangiti naman ako noon at kahit na kinakabahan sa mga posibleng mangyari, lalo na at naalala ko ang banta ng dalawang lalaki sa akin. Wala na rin akong nagawa noon kung hindi maligo na lang din kasama silang dalawa. Kahit pa nangangamba ako ng mga sandaling yon. Gawa nga ng sabi ko kay Lolo ay hindi ako magtatagal sa aking pagligo sa ilog. Makalipas lamang ang halos 15 minutong pagligo ay nagpaalam na rin ako kina Rica at Magda. Sa susunod ulit, kung gusto mong pumunta sa baryo namin, magsabi ka lang. At kami mismo ang magpapasyal sa iyo doon. Pahabol na wika pa ni Rica na tinanguan ko na lamang.
Nagsimula na nga akong maglakad noong pauwi. Napansin ko naman noon na sa bawat paghakbang ko ay may mabigat na pakiramdam. Hindi ko maintindihan pero tila may kung anong negatibong enerhiya ang lumulukob sa akin. Ramdam ko ring parang may mga matang nakatitig sa akin, kaya naging panay ang aking paglinga. Yun nga lang, wala naman akong nakikitang tao o kahit na anuman lang na nakatingin sa akin. Inilabutan ako sa hindi ko malamang dahilan, kaya binilisan ko na lang ang aking paglalakad. Nang makalabas naman sa gubat, bigla namang naging magaan ang aking pakiramdam. Dahil doon, kinutuban na ako ng hindi maganda. Subalit, pilit ko lamang na winawaksi sa aking isipan. Pagka-uwi ng bahay, ay tinanong agad ako ni Lolo kung may nangyari sa ilog. Umiling naman ako sa kanya at sinabing wala namang nangyari sa akin doon. Tinanong ko rin siya kung bakit niya naitanong at nakita kong sumeryoso ang kanyang muka. Mukha kasing may masamang hangin kang dala, wika ni Lolo Esteban. Nangunot ang aking noo ng mga oras na yon, gayong hindi ko rin maintindihan ang kanyang sinabi. Hindi maganda ito. Mukhang magsisimula na silang manggulo. Dagdag pa ni Lolo. Hindi na ako nakapagpigil pa noon at tinanong ko ang aking lolo kung ano ang ibig niyang sabihin. Tila nag-isip pa siya kung tutugunan ng aking tanong o hindi. Subalit wala na ring nagawa si Lolo nang kulitin ko siya. Mukhang hindi karaniwang mga tao ang nakakasalamuha mo, Apo. Hindi ko pa matukoy kung anong mga nilalang yun. Subalit may pakiramdam akong may hindi magandang mangyayari sa gabing ito. Wika ni Lolo. Hindi na ako nagtanong pa sa kanya. Gayong ayon kay Lolo, kung tama ang kanyang kutob, malalaman namin kung anong nilalang ang sa tingin niya ay nagkaroon ng interes sa akin. Nang hapong yon bilang paghahanda, ay mayroong binigay sa akin si Lolo Esteban. Namangha ako nang makita ito, lalo na nang sabihin sa akin ni Lolo na isa yung kris na gawa sa tanso. Siya pa raw mismo ang gumawa nun. At ayon sa kanya, kargado na rin yun ng mga dasal. Kaya alam niyang mapuprotektahan ko ang aking sarili gamit ang bagay na yun. Simula ngayon, huwag mong ihihiwalay ito sa iyo, Apo. Dalhin mo ito saan ka man magpunta. Gayong alam kong kahit anong oras ay pwedeng manganib ang buhay mo. Alam kong sa tulong ng kris na ito ay makakaya mong maprotektahan ang iyong sarili. Saad ni Lolo. Tinanggap ko naman ang kris na ibinigay nito sa akin at nagpasalamat din ako kay Lolo. Nangako akong aalagaan ko yun na tinanguan na lamang niya. Nang nahawakan ko na nga ang naturang kris, pakiramdam ko ay may kung anong enerhiya ang nananalaytay sa aking mga kamay. Napatingin ako kay Lolo Esteban na noon ay nakangiti lang sa akin. Nang gabing yun nga, inilagay ko sa aking tabi ang kris na bigay ni Lolo Esteban. Hindi ko maipaliwanag kung bakit kinakabahan ako habang nakahiga na sa aking kama. Sa kadahilan ng yun, hindi ko magawa ang makatulog, gayong nagmamatsyag din ako sa aming paligid. May kung anong kutob din kasi ako ng mga sandaling yun, kaya nanatili akong gising. Isa pa, napakaalinsangan ng aking silid, kaya hindi rin ako mapakali. Nasa ganoong sitwasyon nga ako nang sa hindi ko inasahan ay may maulinigan akong mabibilis na mga pagyabag sa labas ng aming bahay. Paikot-ikot ang mga yun sa bahay namin, kaya nakaramdam ako ng pangamba.
Hindi kaya ito na ang ibig sabihin ni Lolo? Malalaman ko rin sa gabing ito kung sino o ano ang nilalang na, ayon kay Lolo, ay nagka-interes sa akin. Sabi ko pa sa aking sarili. Bumangon naman ako sa aking higaan at dahan-dahan akong naglakad papalapit sa bintana ng aking silid. Bahagya akong napasilip noon sa labas upang tignan kung may tao o kung anumang nilalang doon. Naging panaka-naka naman ang mga yabag ng aking naririnig. Kaya marahil ay ramdam din ng kung anumang nilalang na yon ang aking presensya. Patuloy pa rin ako sa aking pagsilip habang iginagala ang aking tingin sa paligid. Hanggang sa hindi ko inaasahan ay mapako ang aking tingin sa apat na bilugang bagay na aking natatanaw sa hindi kalayuan. Bilog ang buwan ng gabing yon. Subalit hindi ko gaanong naaninag ang bahagi kung saan ko nakikita ang apat na nagbabagang mga bagay. Subalit may kutob akong posibleng dalawang pares yun ng mga mata. Maliban sa apat na bagay na animoy nagbabaga sa bahaging yun, wala na rin akong ibang makita, gayong madilim talaga ang parting yun. Hindi ko lang maiwasang kilabutan noong mapaisip akong baka may kung anong masamang nilalang ang naroroon. Lalo na at batid kong nakatingin din ito sa aking gawi. Nasa ganoong sitwasyon nga ako noon, Sir Eric, nang biglang pumasok sa aking silid si Lolo. Dala nito ang kanyang itak na ayon sa kanya ay kargado din niya ng mga dasal. Lumapit siya sa akin at saka walang pagdadalawang isip niyang binuksan ang aking bintana. Dahil doon tama nga ang aking hinala. Naramdam ng kung anong nilalang doon ang aking presensya. Nakatingin kami sa mga yon at maging ito ay ganoon din. Walang ano-ano, naglihis ng titig ang mga ito. Kaya narinig kong napatawa ng mahina si Lolo. Sa tingin pa lang ay alam ko na kung ano kayo. Apo, ihanda mo ang iyong sarili at tumulong ka lang sa akin kung kinakailangan. Mukhang tama rin ako ng kutob na aswang nga ang naka-interes sa iyo. Haharapin ko ang mga tarantadong nilalang na yan. Galit na sabi ni Lolo. Nagulat ako nang marinig kong sinabi ni Lolo Esteban na aswang ang mga nilalang na naroroon sa bahaging yun. Hindi rin ako makapaniwala noon dahil yun ang unang beses kong makakita ng aswang. At kung kakailanganin ni Lolo ng tulong ay makakalaban ko pa. Bago lumabas ng silid ko noon si Lolo Esteban, narinig ko pang may kung ano siyang inusal. Hindi ko alam kung para saan yun, pero hindi ko na nagawang magtanong sa kanya, gayong nagmamadali na itong lumabas ng aming bahay. Nanatili naman akong nakatingin mula sa aking bintana hanggang sa makita ko nang nakalabas na nga si Lolo. Nakatayo lang doon si Lolo Esteban na animoy, naghahanda ng may umatake sa kanyang aswang mula sa bahaging yun. Hindi ko kayo aatrasan. Anong kailangan ninyo sa aking apo? At bakit siya pa ang inyong punteriya? Sigaw ni Lolo sa mga nilalang na yon. Hinamon niya rin itong magpakita sa kanya at harapin siya ng mga ito. Ganoon na lang nga ang gulat ko noong may marinig akong malalakas na pag-angil sa bahaging yun. Umalingaw-ngaw pa yun sa buong paligid, lalo na at napakatahimik din ng mga sandaling yun. Walang ano-ano rin noon. Bigla ring lumabas sa bahaging yun ang mga nilalang na nagtatago. Hindi ko maiwasan ng mamangha sa aking nakikita. Gayong dalawang naglalakihang mga aso yun na nagbabaga ang mga mata. Mas nangibabaw pa rin noon ang takot na aking nararamdaman. Gayong yun nga ang unang beses na makakasaksi ako ng mga aswang. Nabahala din ako sa kaligtasan ni Lolo Esteban.
Pero alam kong makakaya niyang labanan ng mga aswang na yon dahil alam kong may taglay ding lakas ang aking lolo. Nang tuluyan silang makapwesto sa harapan ni Lolo Esteban, ang dalawang naglalakihang aso na animoy hanggang dibdib na ni Lolo ang taas ng mga yon. Napaangil ulit ang mga ito. Hindi naman natinag noon si Lolo Esteban at bahagya pa nga nitong ininis ang mga naturang nilalang. Yan lang ba ang kaya ninyong gawin? Ang umangil ng umangil? Tanong pa ni Lolo sa mga ito. Kita ko namang napangisi ang mga yon at sa isang pakisap ng aking mga mata, sabay silang sinugod si Lolo Esteban. Hindi ko naman mapigilan ng mag-alala para sa aking lolo. Kaya nilukob na ng takot ang aking buong katawan. Dahilan para bahagya akong manginig sa aking ginatatayuan. Naging mabilis ang mga galaw ng mga aswang at halos hindi ko rin nasundan. Subalit, namangha ako sa aking Lolo Esteban ng mga oras na yun. Gayong nakakaya niyang sabayan ang lakas at liksi ng mga aswang. Nakakarinig pa ako ng hiyawan ng mga nilalang, kaya naisip kong natatamaan silang aking lolo. Takot man noon ay minabuti ko na ring lumabas ng aming bahay. At nang makatulong kaagad ako kay Lolo Esteban, kapag nakita kong nadedehado na ito sa mga aswang, dala ko rin ang kris na bigay nito at napadasal na rin akong sana ay tulungan kami ni Lolo na mapuksa ang mga aswang na kalaban namin sa gabing yun. Nang nasa labas na ako, inihanda ko naman ang aking sarili. Naririnig ko pa rin ang mga paghiyaw ng mga aswang habang nakikipaglaban sila kay Lolo Esteban. Makalipas ang 10 minutong pangbubuno nila Lolo at ng mga aswang, bigla silang tumigil. Tumilapon kasi ang isa sa nambuhalang aso, kaya nilapitan ito ng kanyang kasama. Sinubukan nitong alalayan ng kanyang kasama na noon ay nahihirapan ng makatayo, gayong may sugat itong natamo sa kanyang dalawang paa. Umangil naman ng mga ito. Noong sinubukan ni Lolo Esteban na lapitan sila, napapaatras na rin sila. Kaya patuloy lang sa paglapit sa kanila si Lolo Esteban. Napapatingin din ako sa aking lolo noon na parang hindi man lang napagod sa labanang naganap sa pagitan nila ng mga aswang na yon. Wala rin akong napapansing may sugat siya sa kanyang katawan. Pero napansin ko ang dugo sa kanyang pisngi. Nag-alala ako noon kay Lolo dahil nasugatan marahil ang mukha nito. Subalit natuwa din ako, gayong maliban doon ay wala na itong ibang galos. Yun lang ba ang kaya nyo? Ang lakas ng loob ninyong pagkainteresa ng aking apo. Gayong hindi naman ninyo kayang makipaglaban sa akin. Kung ayaw pa ninyong mamatay sa mga oras na ito, ay tumakas na kayo. At wag na kayong babalik pa rito. Huwag na rin ninyong subukang sakta ng aking apo. Dahil kahit ilan man ang lahi ninyo sa lugar na ito, ay uubusin ko at wala akong ititirang buhay sa inyo. Sigaw ni Lolo sa mga dambuhalang aso. Napapaangil naman ang mga ito at tila bakas din ang galit sa kanilang muka. Pero may pag-aalangan na rin silang sugurin si Lolo Esteban. Akmang lalapitan pa sana niya ito upang sugurin. Pero mabilis na inakay ng kanyang isang malaking aso ang kanyang kasama at tumakbo ito ng mabilis palayo sa aming bahay. Nang wala na ang mga aswang, nilapitan ko si Lolo Esteban. Nakita ko naman ang sugat sa mukha nito. Subalit ayon kay Lolo, ay wala lang yun kumpara sa mga sugat na natamo ng mga aswang. Napapatawa pa nga si Lolo, gayong hindi man lang daw siya nahirapan sa pakikipaglaban sa mga ito. Yun nga lang, may pangamba si Lolo na posibleng bumalik nga ang mga yun sa aming bahay
Gayong sa tansya ni Lolo ay hindi pa malalakas ang mga aswang na nakalaban niya. Mukhang hindi lamang sila ang posibleng makalaban natin. May mas malalakas pa sa kanila. Kaya yun ang kailangan nating paghandaan. Ani Lolo. Kaagad akong nakaramdam ng kakaibang takot noon dahil sa sinabi ni Lolo. Nangangamba rin akong baka kung anong mangyari kay Lolo Esteban nang dahil sa akin. Napaisip na nga rin akong umalis na lamang doon at bumalik sa aking mga magulang. Subalit alam kong kahit na umalis man ako roon, ay hindi natitigilan ng mga aswang na yon si Lolo Esteban. Lalo na at nagawa silang talunin ng aking lolo sa gabing yon. Sa kadahilan ng yon, iwinaksi ko ang isipin na iwanan si Lolo Esteban. At mas minabuti na lang na isipin kung paano ako makakatulong sa kanya kung sakaling ang bumalik sa bahay namin ng mga aswang na yon, kasama ang iba pa nilang kalahi. Nang gabing yun, hindi ako gaanong nakatulog. Napapaisip kasi akong imbis na magliwaliw doon sa mga susunod na araw, mas maigi na lang na mag-insayo ako kung paano ako makikipaglaban at nang makatulong ako kay Lolo at hindi maging pabigat at problema sa kanya sa pagbabalik ng mga aswang na yon. Batid kong wala na rin akong sapat na oras para doon. Pero kahit papaano ay may matutunan pa rin ako na maaaring makatulong din sa akin kapag nalagay na kami sa ganoong sitwasyon ng aking lolo. Kinaumagahan nang magising ako ay kaagad kong sinabi kay Lolo na nais kong magpaturo at mag-insayo sa pakikipaglaban. Hindi naman ako tinutulan ni Lolo Esteban at sabi niya pa ay mas mabuting ang yun ang aking gawin. Siya nga po pala, Lo. Naalala niyo po ba ang dalawang lalaki na sinabi ko sa inyo na nakaengkwentro ko noon sa ilog? May nalaman po kasi ako tungkol sa kanila. Ayon kasi sa mga babaeng nakita ko rin doon, may nabanggit silang kinatatakutan daw yun sa kabilang baryo. Gayong bali-balitang may lahi daw na aswang. Hindi kaya sila ang mga aswang na yun kagabi? Tanong ko pa kay Lolo Esteban. Hindi imposible ang iyong naiisip, Apo. Kung tama rin ang kutob kong kamag-anak no ng pamilya ng mga aswang na napapabalita sa kabilang baryo, ay mas kailangan natin silang paghandaan. Nakaengkwentro ko na rin kasi ang isa sa kanila noong mga nakaraang buwan. Saad naman ni Lolo. Dahil sa naging usapan namin ni Lolo Esteban, mas nangibabaw sa akin ang kagustuhan na mas malinang ang aking kakayahan sa pakikipaglaban. Alam kong makakaya kong gawin yun kahit sa maikling panahon dahil sa tulong ni Lolo Esteban. Simula nga ng araw na yon, nagsimula na rin ako sa pagpaturo kay Lolo sa pakikipaglaban. Tinuturuan niya rin ako kung paano gamitin ang kris na ibinigay niya sa akin. Mula sa paghawak hanggang sa iba't ibang pag-atake na pwede kong magawa gamit ang patalim na yon. Nakakapagod man ang mga pinapagawa niya sa akin noon, pero dahil parte yon ng aking pag-iinsayo at paghahanda, ginagawa ko yun ng walang pagrereklamo. Sa paglipas naman ng mga araw, kahit paunti-unti ay nararamdaman ko namang mas lumalakas at lumiliksi ako dahil sa pag-iinsayong ginagawa sa akin ni Lolo Esteban. Pinag-iigihan ko rin noon ang aking ginagawa, gayong hindi magtatagal ay babalik ang mga aswang na yon sa aming bahay, lalo na at paparating na ulit ang kabilugan ng buwan. May mga itinuro rin si Lolo Esteban sa akin na mga dasal na maaari ko daw gamitin kung sakaling maalangan ako sa laban. Laking pasalamat ko noon sa aking lolo, gayong hindi niya rin ako pinababayaan. Isang hapon, dahil katatapos lang naming mag-insayo ni Lolo,
Nagpaalam ako sa kanya na tutungo na muna ako sa ilog. Maliligo lang ako doon at uuwi din kaagad. Napatango lang si lolo at pinaalalahanan akong huwag magtatagal doon. Gayong kabilugan ng buwan sa gabing yon. At baka kung mapano ako doon kapag inabot ako ng gabi. Tanging pagtango lang ang naitugon ko kay lolo at kaagad na nagsimulang maglakad patungo sa gubat. Noong nasa gubat na nga ako at makarating sa ilog, walang tao doon, kaya mag-isa akong naligo. Habang naliligo ay hindi ko maiwasan ang panindigan ng balahibo at pakiramdam ko rin ay may nakamasid sa akin. Batid kong hindi yun dahil sa malamig na tubig ng ilog, kundi may kakaiba na sa aking paligid. Sa kadahilanang yun, minabuti ko na lamang na umahon at saka nagpasya na ring umuwi. Nagiging mabigat na rin ang aking paghakbang noon habang naglalakad palabas sa gubat na yon. Ilang metro na lang ang layo ko para makalabas sa gubat na yon. Hindi ko inaasahan na makikita ko ang dalawang lalaki. Galit na galit silang nakatingin sa akin habang papalapit ako sa kanilang kinaroroonan. Dahil dala ko ang kris, ay inihanda ko na lamang yon para may magamit ako kung sakaling sugurin ako ng mga ito. Napalinga rin ako sa paligid, gayong tila paunti-unting dumidilim sa gubat na yon. Anong kailangan ninyo? Siguro kayo talaga ang aswang na nakalaban ng aking lolo ng gabing yon. Seryosong sabi ko. Tumawa naman silang dalawa at nagsalita ang isa sa kanila. Ano kung kami ngayon? Natsambahan lang kami ng lolo mo ng gabing yon, kaya kami natalo. Hindi ba't binalaan na kitang wag mong lalapitan si Rika? Dahil kung hindi may kalalagyan ka. Sigaw nito sa akin. Ako naman ang napatawa noon at sinabing wala akong pakialam sa babaeng gusto niya. Hindi ko rin napigilang sabihin sa kanya na hindi nga siya ang gusto ni Rika. Dahil doon, nanggagalaiti siya sa galit. Subalit pinipigilan siya ng kanyang kasama na sumugod sa akin. Mamayang gabi na yan, Delo. At nang may mapagpiestahang maglolo ang ating pamilya. Nakangising wika ng kasama nun. Saka siya nagmadaling maglakad paalis doon. Nang wala na sila, patakbo na akong umuwi sa aming bahay upang ibalita kay lolo ang nangyari. Nang nasa bahay na ako, kaagad kong kinuwento kay Lolo Esteban ang nangyari sa akin noon. Sinasabi ko na nga ba? Apo, paghahandaan natin ang gabing ito at sila ang malulupig at hindi tayo. Sila ang mamamatay at hindi tayong dalawa. Wika ni Lolo na sinang-ayunan ko. Kahit na natatakot ay tinibayan ko ang aking loob. Alam kong papatnubayan kami ng Panginoon sa labang yon. Kaya makakaya naming masupil ang mga aswang na yon. Kinagabihan nga noon, maliwanag ang buwan. Kaya matatanaw kaagad namin ni Lolo kung may paparating. Nakabantay na kami noon sa aming paligid dahil alam naming paparating na rin ang mga aswang. Hindi nga kami nagkamali ni Lolo noong may maulinigan kaming papalapit na mga pagyabag. Mabibilis yun, kaya alam naming tumatakbo ang mga nilalang na yon na marahil ay nasaan yung aso. Lumabas na kami ni Lolo upang salubungin sila. Sa hindi kalayuan nga, natatanaw naming may tumatakbo. Kaya bago pa man sila makalapit, sinugod na namin sila ni Lolo. Alam naming 5 ang mga aswang na makakalaban namin noon dahil sa 5 pares ng mga matang nakita namin. Subalit hindi kami natinag ni Lolo Esteban dahil batid kong may paraan si Lolo para mabilisang matalo ang mga ito. Kaya malaki ang tiwala ko sa aking lolo.
Nanlaban at nambuno nga kaming lahat noon. 3 ang kalaban ni Lolo, habang ako naman ay 2. Nasawari ko ay si Delo at ang kanyang kasamang lalaki. Hindi ako nagpatalo sa kanila at sinabayan ko ang liksi at maging ang kanyang pag-atake. Bawat sugat na natatamo nilang 2 sa akin ay napatawa ko. Nasisiyahan ako sa tuwing naririnig ko silang humihiyaw. Hindi ninyo inasahan na ganito ako makipaglaban, hindi ba? Ngayong gabi ang magiging katapusan ninyo, maging ng inyong pamilya. Wika ko, dahilan para mapaangil ang mga ito. Nagpatuloy ang labanan sa pagitan namin ni na Lolo at ng mga aswang. Napapatingin ako sa aking lolo, ngunit nakikita kong kaya niya ang mga aswang na kanyang nakakalaban. Dahil nais naming matapos sa maikling oras ang laban, ginawa na ni Lolo ang kanyang plano. Inusal ni Lolo ang isang dasal na pwedeng makakapagpatigil sa mga aswang na yon. At nagtagumpay nga si Lolo Esteban. Nang matigil ang mga aswang sa kanilang galaw, hindi na namin inaksaya ang aming oras at kaagad na nilapitan ng mga ito at isa-isang dinilitan ang kanilang leeg. Hindi kami nakontento at hiniwa namin ang dibdib nila at dinukot ang kanilang mga puso. Nagbagsakan lang noon ang kanilang katawan sa lupa. Ganoon na lang ang pasasalamat namin ni Lolo, gayong nagawa naming patayin ang mga aswang na yon sa tulong ng kanyang mga karunungan. Nagpasya na rin kaming sunugin noon ang kanilang mga katawan para masiguro na hindi na nga sila makakabalik pa. Hindi ko aakalaing sa ganoong paraan lang ay mapapatay namin ang mga aswang na yon. Dahil doon kahit papaano ay naibsa ng aking pangamba na mapahamak pa kami ni Lolo, gayong wala na ang mga aswang na yon. Simula nga noon, malaya ulit akong nakagala ng walang takot na baka may mangyari sa aking masama. Nagpatuloy pa rin ako sa nakasanayan kong gawin. Hindi ko na nakita pa si Rika at Magda, gayong maging ako ay umiwas na rin na mangyari pa yon. Hanggang sa matapos ang aking bakasyon kay Lolo, ay nagawa kong masulit ang pananatili doon. Ibinalik ko rin kay Lolo ang kris na ibinigay niya sa akin, gayong alam kong mas maaalagaan niya yon. Sinabi ko rin sa kanyang wala akong pagsasabihan ng nangyari sa amin, kahit pa na ang aking mga magulang. Nangako naman ako noong babalik sa susunod na mga bakasyon. Sa ngayon matagal nang wala si Lolo Esteban. Subalit nasa alaala ko pa rin ang karanasang yon. Alam kong masaya na si Lolo Esteban sa kinalalagyan niya ngayon. Tatapusin ko na lamang po rito ang aking kwento. Masaya na rin ako at naibahagi ko ito sa inyo. Kaya salamat po Sir Eric. Magandang araw sa inyo Sir Eric.